Hello mga ka-Dream Portals. So, kumusta na ang lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. So, ngayon mga ka-Dream Portals, ang reading natin ay patungkol sa ano nga ba ang nagustuhan niya sa'yo. So, ano kaya ang nagustuhan ng taong mahalaga sa'yo o taong nagmahal sa'yo o minamahal mo? Ano kaya ang nagustuhan niya o nila sa'yo? So, ngayon ang reading natin ay may tatlong pile numbers that you need to pick. So, we have pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Use your intuition to pick your pile number. And once you are decided na, you can go to your reading. So once again, mga ka-Dream Portals, ang reading natin ay tungkol sa ano nga ba ang nagustuhan nila o ano ang nagustuhan niya sa'yo. So, see you in your reading. Okay, hi mga ka-Dream Portals. For those who chose pile number 1, this reading is for you. So, ano nga ba ang nagustuhan ng tao sa'yo? Ano nga ba ang nagustuhan niya sa'yo? Okay, pile number 1, ano nga ba ang nagustuhan ng mga tao sa'yo? Ano nga ba ang nagustuhan niya sa'yo? Or ano nga ba ang nagustuhan nila sa'yo? So, ang main reading natin ngayon, pile number 1, it's all about kung ano yung mga qualities na nagustuhan ng mga tao sa'yo o mga taong nagmahal sa'yo o minamahal ka. Okay, pwedeng from your past, pwedeng from your present, and even for the future people that who will meet you, no? So, pile number 1, basically yung reading natin, it's all about positive. Okay, positivity of the things that the people likes about you. Okay, but then again, we're not closing naman what are the possible things na ipakita sa atin sa cards natin. So pile number 1, as we proceed, let's start with your reading. So pile number 1, ano nga ba ang nagustuhan ng mga tao sa'yo o ano ang nagustuhan niya sa'yo? So let's have 1, 8 of Cups. Okay, 8 of Cups, mukhang ano ka pile number 1. Isa sa mga qualities na nagustuhan niya sa'yo ay ikaw yung klase ng taong once you're done, and then talagang iiwan mo. Okay? 8 of Cups. It's actually good pile number 1 in a perspective sa anong paraan kapag yung tao hindi na magandang ginagawa sa atin. You know how to let go. Hindi ka takot. Hindi ka takot iwanan yung mga taong nananakit sa'yo. Hindi ka takot na kapag sinaktan ka, kumbaga hindi ka martyr. No, pile number 1, palaban ka. So, ibig sabihin, independent person ka din, pile number 1. You know how to let go. Okay? Kasi tingnan mo to. Nakikita mo yung brighter side dito sa pupuntahan mo. If you think na kapag mag-i-stay ka sa relationship na to at magiging masama o hindi magiging maayos ang sitwasyon ng buhay mo, hindi ka takot na iwanan to o iwanan yung mga tao na kailangan mong iwanan. In short, pile number 1, you are so matured enough as well na you know how to handle different things in your life to the point na if that attitude, if that situation is no longer serving you, you know how to let go and when to let go. Kumbaga pag nakakita ka ng isang red flag, pile number 1, parang ay, kalas na agad, alis na agad. Hindi ikaw yung klase ng tao na okay, sige, okay lang. Sige, okay lang kahit ganito sinasabi niya sa akin. Okay lang, okay lang, okay lang. Hindi ka ganoon. Pag once na may nangyari hindi maganda and then it's beyond your kumbaga sa mga standards na medyo ka din talaga pile number 1. Kasi nga napaka-independent mong tao eh. Okay? You can let go anything, no? Kung nakikita mo ba yung light dito, yung cups nga dito, may apoy, ayan, nilet go niya yan, at willing siyang puntahan yung mas malaking light, which is the sun. Ito, apoy lang to eh. Pwede yung maubos, mawalan ng dingas, di ba? Mawalan ng apoy. Pero itong sun, na nandito sa dulo, na gusto niyong puntahan, willing niyang i-sacrifice to. Kung baga kung sa isang relasyon, pile number 1, ikaw yung klase ng tao na laging nasa mindset mo na if this person, it's not serving, kumbaga if this person, it's not good for me, then I have to let go this person. Naniniwala naman ako na mayroon pang better sa kanya. Ganun kang klaseng tao, pile number 1. At yun ang nagustuhan sa'yo ng mga taong nagmamahal sa'yo. Okay? Kahit ng taong minahal ka noon. Okay? Isa yan sa, kumbaga, actually, natatakot nga sila sa'yo kasi parang kaya mo eh. Kaya mo kahit wala sila. Okay? So, that is your main card, pile number 1. Ano pa? Ano pa yung mga bagay na nagustuhan sa'yo ng mga tao? Anong nagustuhan niya sa'yo? Specifically, it's about love, no? Knight of Wands. Ito, Knight of Wands. Knight of Wands. Mukhang energetic kang tao. Mukhang napaka-bubbly mong tao, pile number 1. Mukhang you're a kind of person na you are willing to be happy, no? Even ikaw lang mag-isa. Sabi ko nga, di ba, dito sa 8 of Cups, hindi ka takot mag-isa. At kahit mag-isa ka, pile number 1, masaya ka. Kumbaga, kung single ka ngayon, pile number 1, single ka, pero masaya ka. Masaya ka, pile number 1. You don't need someone to be happy.
ikaw lang sapat na. Kasi, ito yung pinaka nakikita ng tao sa'yo na nagugustuhan nila sa ugali mo. Yung, you love yourself talaga. You know your worth, yon. Alam mo yung halaga mo, pile number 1. Kaya, whether this person, it's not okay, then, thank you, next. Ganun ka, pile number 1. And then, masayahin kayo. No, hindi mo siniseryoso in a way, no? Hindi ko na sinabing lagi ka na lang hindi seryoso. Ibig ko sabihin, kung itong bagay na to ay magiging source ng parang maging malungkot ako habang buhay, hindi mo hahayaan na maging ganun. Hahanap ka ng ways para maging masaya. You're so happy. I think ngayon, pile number 1, single ka eh. Siguro, pile number 1, single ka ngayon pero you're happy. And that's good. Good to know for you, pile number 1, no? You're single, yet you're happy. That's very good, pile number 1. Next, another is the star. Wow. Ang ganda ng mga cards mo, pile number 1, sa totoo lang. You are a very good example na quality ng isang tao, no? Na ang lakas lang talaga ng independence mo, pile number 1. At saka alam mo bakit yung nakakaya mo kahit ikaw lang mag-isa. Kasi you still believe, no? Naniniwala ka sa Diyos. Okay? Hindi ka talaga literal na mag-isa. Mag-isa ka, oo, pero hindi ka yung mag-isa na ikaw lang talaga. Kasi si God nasa buhay mo, no? Ang Diyos laging nasa buhay mo, pile number 1. Kaya ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man pagdaanan mo, maliit man yan o malaking bagay, nakakaya mo kasi lagi kang humihingi ng tulong sa Diyos. Okay? Tingnan mo, may string ka doon, no? Parang gusto mong abutin yung star na yon. And you can claim that, pile number 1. Kasi nga, aside sa napaka-independent ng tao, na nagugustuhan ng mga tao sa'yo, isa ka ding taong, you know how to pray. Pile number 1. And when you pray, pile number 1, you do some action na kaakibat dun sa dasal mo. And God is really listening to you, pile number 1. Yun ang gustong bigay na message sa'yo, pile number 1. Nakikinig ang Diyos sa'yo. So, if you are single today, you're still happy, okay? Wala naman sa usip mo ngayon, pile number 1, na someday, sana, actually, sa mindset mo nga, pile number 1, kung single ka ngayon ha, kung may dumating man, okay lang. Kung walang dumating, okay lang din, masaya ka pa din. And God is so proud of you. God is so happy for you. Then, malay mo, no, dahil sa tuwa sa iyo ni God, unexpectedly, biglang may dumating sa buhay mo. Then again, sabi ko nga, you're still happy whether you have or you don't have. You're still happy. Okay? And let's have another one. 4 of Wands. Ayan. 4 of Wands, pile number 1. Naka-reverse to eh. Okay? Pile number 1, no? So, ito kasi, it's stability. Okay? Pero dahil naka-in-reverse siya, siguro, ang instability lang na meron ka ngayon, siguro yung relationship, kung wala ka pang partner ngayon, baka yun yung hindi stable sa life mo. Pero, you're still happy pa rin naman. Pero ang punto kasi ng reading natin ano ba yung nagustuhan nila sa'yo? So, dito, ang nagustuhan nila sa'yo, even hindi ganun ka-stable pa yung life mo, let's say, hindi ka pa naman ganun ka-financially stable, hindi ka pa naman ganun stable talaga in different aspect of your life, you know how to make your life happy pa din, no? Hindi ka nagmumukmuk. Pile number 1. Okay, last card for this reading, using this deck natin. Okay, 6 of Cups. Okay, this one is upright, 6 of Cups. So, pile number 1, sinasabi ng universe sa'yo, isa sa mga nagustuhan sa'yo ng mga tao is, let's say matanda ka na ngayon, no? Siguro ang edad mo na sa mga, let's say, 25 pataas, 30 pataas, ganon. Kahit matanda ka na, you still have that young heart within you, no? And then, isa sa mga nagustuhan ng tao sa'yo, loyal ka. Or maybe may alaga ka ding hayop ngayon, pile number 1. Baka may alaga kang dog, pile number 1. Napaka-loyal mo dong tao. At yung puso mo parang yung puso ng isang bata. Di ba yung mga bata ganun? Pag magmumukmuk hindi mukmuk parang maiirita, mabubusit, tapos mamaya kakita mo masaya, no? Yung parang walang tanim na galit, hindi sila nagtatanim ng galit, yung mga puso ng mga bata talaga ha. At nandun sa puso nila yung matulungin sila, okay? Yung love nila, yun yung mga katangian na gustuhan niya sa'yo. Okay? So probably, hindi lang isang tao ang nakakakita ng ugaling muntong sa'yo. At marami silang nakakakita ng ugali mo na ganito. Kaya madami din taong nagugustuhan ka talaga. Pero maybe you're asking pile number 1, kung nagugustuhan nila yung ugali ko, maganda naman pala yung ugali ko, then bakit wala akong partner ngayon? Baka iniisip mo ganun, no? Sabi ko nga sa'yo, pile number 1, kaakibat ng pagiging independent mo, kaakibat ng malakas din kasi intuition mo, pile number 1. Alam mo din kasi agad, pile number 1, kapag itong taong lumapit sa'yo, magtatagal kayo o siya na talaga. So, in that point, kapag hindi pwedeng walang nanliligaw sa'yo, pile number 1. Mukhang meron namang nagkakagusto sa'yo. Mukhang meron din naman gustong manligaw sa'yo. O baka may manliligaw ka talaga, pile number 1. Kaso nga lang, dahil nga malakas din ang intuition mo, at ang lakas talaga ng confidence sa sarili mo, you know your worth, pile number 1. Isang red flag nga lang makita mo, ayaw ka na. Kahit nanliligaw pa lang yan ha. Let's say for example, nanliligaw siya tapos makulit. Yung parang every now and then tinatanong ka, kailan mo ba ako sasagutin? Ayun, nainis ka. Hindi mo na kinausap. Sinabi mo, iba na lang, alam mo yun, ang kinaganda kasi sa ugaling, pile number 1, parang kaya you can say it directly to the person na, pero in a good way ha. In a good way mo siya sinasabi. Hindi naman,
out of respect. So, maganda naman yung kaso nga lang, dahil nga ganun yung energy mo, natatakot yung iba lumapit sa'yo. Kasi nga, alam nila, hindi ka nila pwedeng lokohin. Na, halimbawa, liligawan ka nila, gugustuhin ka nila kasi meron lang silang habol sa'yo. Hindi nila pwedeng gawin yun sa'yo, pile number 1. Kasi nga, from the beginning, you can feel it na, you can sense it na. Dahil nga malakas ang intuition mo. Malakas ka kay God, pile number 1, no? Malakas ka sa kanya. So, let's have another deck, another cards, the Rider Tarot cards. Ito yung pinaka unang gamit ko talaga. So, gamitin natin to today for the another message for you. Kung ano nga bang nagustuhan niya sa'yo or nila sa'yo. Kasi mukhang madaming nagkakagusto sa'yo. At mukhang madaming gusto talaga yung ugali nila. Gusto nila yung ugali mo, I mean. Okay? So, the Chariot, pile number 1, you have the Chariot. Okay, another 7, sorry. So, dito, ano ka din kasing klaseng tao, pile number 1? Yung mindset mo, okay, pag meron kang gustong gawin sa buhay mo, kumbaga pinaplano mo yan at talaga ginagawa mo siya. No? Kumbaga, hindi ikaw yung klase ng tao na nagpaplano tapos, wala lang. Ikaw yung klase ng tao na, when you put your mind into it, talagang you stick onto it. Talaga stick ka talaga dun sa goal mo. Kung may goal ka na gustong gawin for this year, halimbawa, this year, ang goal mo ay yumaman or maging financially stable. Hindi mo priority yung love life, then nakafocus ka talaga doon. Hindi ka nila makikita nakikipag, ano ba yun, ang gusto mong goal to this year is, to have a healthy body, then people can see that to you. Okay? May movement kang ginagawa sa life mo. Hindi ka stagnant, in short, no? Okay, 2 cards binigay sa akin. Ace of Swords and Knight of Pentacles. Okay, maaaring Taurus ka, pile number 1, or Earth sign, Virgo. Ano pa ba? Capricorn. Kaya more on, parang gusto mo muna ng stability ngayon. Kumbaga, hindi ka rin masyado nagpo-focus sa love life mo ngayon, pile number 1, kasi more on nakafocus ka sa stability mo. Oo nga naman, di ba? You will build up your own family and then your own family doesn't have food to eat because you're not financially stable. Sa panahon ngayon, we need to be practical talaga. Ang pera, yes, it's true. It's not really the source of happiness, but money can be the source of happiness as well, peace of mind, kung gagamitin mo ng maayos. Okay? Kasi, ang nakikita ko sa inyo yung pile number 1, you are more on focusing sa financial aspect mo sa buhay. Kumbaga, you're grinding talaga, you're hustling, you're doing your job ng maayos. Actually, hindi lang sa yung trabaho mo eh. Okay? Though matagal mo tong pinaghirapan, matagal mo to talagang, hindi siya instant, no? Pero at least may nagagawa ka naman. And that's good. And that's something that people really admire about you, no? Yun, that's the word, that's the correct word na pwede natin masabi for this reading for you. These are the things that people admire about you. Okay? Bakit ba nila nagugustuhan ka? It's because of this quality. Ang lakas ng mo, pile number 1. You're a kind of person talaga na, I can say na ka talaga, loyal ka. Okay? Ace of Swords, sabi ko nga, di ba, you are so, parang, kapag, meron kang gustong gawin sa buhay, you are really getting that goal in your life. At the same time, when it comes to communication, talagang, you can communicate properly to different people. No? Halimbawa, hindi okay yung relationship nyo, then you can easily say to that person na, we're not in good terms, so I think we're not should talk about those things. May pagkaganon kang ugali. Kumbaga, honest ka. Pile number 1. Okay? At saka nakikita ko dito, ang daming magagandang mangyayari sa buhay mo. Unti-unti, hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis, pero madaming magagandang mangyayari sa buhay mo. Next, 5 of Cups. Wow. Look at this one, no? Sa taas mo, 6 of Cups. Sa baba, 5 of Cups. Okay. So, nakikita ko dito, pile number 1. Kaya siguro medyo matagal yung progress ng stability sa life mo when it comes to financial aspect. Maybe you are hurt before, kasi this is Cups eh. So, emotionally speaking, mukhang nahirapan ka noon. Mukhang parang may pinagdaanan ka na hindi maganda. And because of that, medyo na-struggle kang bumangon ulit. Okay, pero again, sabi ko nga dito sa 8 of Cups, from your first main card talaga of your reading today, you let go. Binitawan mo na. Nagluksa ka, tapos mo magluksa, you let go. Yun ang kinagandahan din sa pile number 1. Siyempre, tao din tayo, di ba? Kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano tayo katibay, darating sa buhay natin na minsan meron tayong mararanasan na magpapalungkot talaga ng damdamin natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay makukulong na lang tayo doon. And which is good. Yun ang isa sa mga katangian na nagustuhan nila sa'yo. Nasaktan ka, sinaktan ka, okay? Naghirap ka, may pinagdanasan ka hindi maganda. But you manage to overcome that. Okay? And look at you now. We're focusing now sa kung ano ka ngayon. You're so happy. Even you've lost someone or you face your fears in your life and that's okay na. Alam mo, pile number 1, nakikita ko dito sa'yo. You're really a good person, pile number 1. And because of that, nakikita ko na may celebration na mangyayari sa'yo. Okay, can you hear that in the background, pile number 1? I think birthday, kasi di ba, baka Taurus ka nga, pile number 1. Tapos ang birthday mo is on
next week na, di ba? Actually, Taurus season na tayo ngayon eh. So, next month, it's May, is Taurus as well. So, maaaring Taurus nga yung sign mo, pile number 1, or baka meron kang Taurus sign sa different natal chart mo. Okay, hindi lang naman kasi yung sign natin ay isa. Actually, you can accompany those different signs that we have. Di ba, sa 12 signs natin, ang dami. So, hindi lang tayo nakafocus doon sa sign ng birthday mo lang. Pwedeng, ang sign ng birthday mo is Taurus, tapos, ang ascendant mo, iba, or pwede din naman hindi ka Taurus na nakikinig ngayon, pero sa ibang side ng sign mo ay may Taurus ka. Kung mahilig kang kumain, mahilig kang magluto, pile number 1, then this reading is for you. Kung malakas ang panlasa mo, yung alam mo agad parang, sarap nito parang kulang sa ganito. Medyo metikuloso ka pagdating sa pagtikim. Then you are, this reading is for you. Probably may Taurus side ka. Ano pa? Paano mo masasabing may Taurus side ka? Bukod sa masarap ka magluto, mahilig kang kumain, mahilig ka magluto, gusto mo din yung mga finer things in life. Kung baga, nag-i-indulge ka. Halimbawa, kung mahilig ka sa chocolates, talagang kain to the max tayo. Kung mahilig ka sa ganitong mga gamit, talagang bili ka niyan, gamit ka niyan. Okay? Kasi earthly things din eh. Taurus eh. Okay? So now, let's proceed to the mga messages natin, who are the Rose Oracle cards. We'll use that. Anong message ang gusto sabihin sa'yo ng universe? Brothers of the Rose, sacred, masculine, honor, protection, support. Okay. Message dito, gusto lang paalala sa'yo na, talagang supportado ka ha, pile number 1. I can see here na protected ka talaga. You have that full protection in your life. Kaya walang pwedeng makakapanakit sa'yo. And then, nakikita ko dito may isang babae na buntis. If you can see just here in this card, wait lang. Okay. Ito, pile number 1. Yung babae sa gitna, ayan o. Nakikita mo ba pile number 1? Buntis siya. Malay mo someday. Okay. Yung mga angels mo, no? Sabay-sabay sila nagpipray, and then someday, you will be in that position na, diba? Pile number 1. Ano mo naman ako, invite mo naman ako pag kinasal ka na, o kaya pag nabuntis ka na bindag na anak mo. Okay, next we have the Rose of Venus. May partner din dito, wow. Alam mo, pile number 1, nakikita ko sa'yo dito. May maganda mangyayari sa love life mo soon. Soon, pile number 1, kaya huwag ka mag-alala. Okay? So, isa sa mga nagustuhan sa'yo ng mga tao is, you are willing to wait for the right time, and hindi ka nagmamadali. Okay? You're really after for stability in life. Diba? Maghintay ka na din tapos dun pa sa diba? Ayan, sabi ko sa hidden in plain sight, mysteries, learning, and teaching. So, ang message lang ng universe sa'yo dito, pile number 1. Diba nga, marunong ka naman maghintay. Willing to wait ka naman. Mukhang hindi ka naman ganun ka mainipin masyado. So, hintay-hintay lang. Soon, may magandang mangyayari sa life mo. Okay? Another cards pa. For the pile number 1, last cards. Okay. Dami pinuha sa akin. First, we have Unakite. Okay. Next, Amethyst. Next, Opal. Ano ba ibig sabihin nito? Unakite. Answered prayers. Wow. Meron kang pinagdarasal. Pile number 1 at matutupad to. Ano man yung dasal mo ngayon, pile number 1, matutupad siya. All your great work has opened the door for divine solutions and support. Okay, pray and pray. Next, revealing your true self. As you allow others to know the real you, you'd feel love for who you truly are. Loving yourself, no? Pile number 1, and you're already doing that. That's good. Let yourself sparkle and shine. That's for Opal. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. So, you're actually doing it na pile number 1. I can sense it naman. And that's why, sabi nga dito sa Unakite, answered prayer. So, I think may celebration na mangyayari someday in your life soon. Very soon. So, wag ka mapagod maghintay, mag-pray, at maging masaya sa buhay mo kahit may mga bagay pa na wala pa sa buhay mo ngayon. So, pile number 1, yan ang mga nagustuhan ng tao sa'yo, or yan ang nagustuhan niya sa'yo, pile number 1. You have that open heart, patient ka, pile number 1, you know when and how to let go. You are so generous, pile number 1. You are so vibrant, napaka-optimistic mong tao, ang lakas ng intuition mo, you really have that God in your life, pile number 1. So, pile number 1, this is all your reading for today. I hope you like the video, you like this reading, and if you are really liking this reading, pile number 1, kung isa ka sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, you may subscribe in my channel so you will be updated sa mga future readings na gagawin ko. And you can also share it to other people na gusto magkaroon ng clarity or to have the messages in their life. So, thank you once again, pile number 1, and we'll see you in my next reading. Bye!